Ito na pala mga kaibigan, yung mga dahon na kinuha natin dito sa ating backyard. So ito yung mulberry leaves, madre de agua, yung ating oregano, at meron din tayong dahon ng papaya. Ayan mga kaibigan, kung nakikita nyo, durog na yung ating mga forages dyan. Ayan na yung forage natin mga kaibigan. Ayan kung makikita nyo, pino naman. Sa dami na nito, pwede na natin lagyan na lang ng 2 scoop o kalahating kilo yung ating mga alaga. Ayan. Hello mga kaibigan. Welcome back muli dito sa aming backyard at sa aking YouTube channel. So ngayong araw, ipapakita natin kung paano gumamit ng ating forage chopper na nabili lang natin online at inassemble lang natin. So samahan niyo ako mga kaibigan para makakuha kayo ng tips and ideas sa mga ginagawa ko dito sa aming backyard. So dito mga kaibigan, makakatipid tayo ng kalahati sa cost ng ating feeds kasi nga gagamitan natin sila ng forages mula dito sa ating paligid. So tara mga kaibigan, samahan niyo ako. Dito pala sa aming backyard mga kaibigan, nakapagpalaki na ako ng mulberry tree. Ayan na. So maraming dahon yan, tsaka bunga na pwede nating ihalo doon sa ating feeds, doon sa kanilang forage. So kukuha tayo dyan ng dahon, tapos yun yung isa sa ilalagay natin doon sa ating forage chopper. So napakalaking tulong yan para maging healthy yung ating mga alaga at magkaroon sila ng magandang kondisyon para makapag-breed sila ng maayos. Ayun mga kaibigan, kung nakikita nyo yung mga mulberry natin, ayan yung kulay red, hindi pa hinog. Tapos yung mga violet, yan yung kukunin natin. So andito ako ngayon sa taas ng puno, ayan para makita nyo yung mga bunga. So maganda rin yan na maihalo doon sa ating feeds, doon sa ating forage para makain nila at magsilbi ring nutrient doon sa ipapakain natin. Ayan, nakakuha ko ng mulberry mga kaibigan, konti lang kasi nalalaglag at medyo mahirap kumuha. So itatry lang natin ilagay para pampalasa doon sa ating forage. So napakatamis mga kaibigan, lalo na yung hinog na hinog. Napakasarap niya kainin. So ipapatikim natin yan sa ating mga alaga. Isa pa ito sa ating isasama sa ating forage mga kaibigan. Yung mga makopa. Ayan, may mga hinog na rin at may mga nalalaglag na dito sa baba. So water yan mga kaibigan o makatas. Kaya tamang-tama rin yan na ihalo doon sa ating forage. So yung mga nalaglag dito sa lupa, pupulutin ko na lang yan para hindi masayang. At ilalagay natin doon sa ating forage grinder mga kaibigan. Meron din pala tayong madre de agua dito mga kaibigan. At isa din yan sa magandang forage na maibibigay natin sa ating mga alaga. So kukuha lang ako ng dahon dyan para tumubo ng maayos at para kumapal yung puno. Ito na pala mga kaibigan yung mga dahon na kinuha natin dito sa ating backyard. So ito yung mulberry leaves, madre de agua, yung ating oregano, at meron din tayong dahon ng papaya. Alam nyo ba mga kaibigan na ang dahon ng papaya ay natural dewormer to, katulad ng ipil-ipil. So napakaganda rin ito na ibigay sa ating mga alaga, lalong-lalo na sa kanilang feeds, ihalo natin. Kasi magsisilbi itong natural dewormer nila at mahirapan yung mga parasites na mag-build up sa kanilang digestive system. So makakalibre tayo ng pang-deworm sa ating mga alaga. Sa ganong paraan, mas magiging maganda yung paglaki nila, yung pagbibreed nila dahil walang aagaw ng nutrients doon sa mga feeds na binibigay natin pati sa mga vitamins. So dito pala mga kaibigan, ayan, ay yung makopa natin tsaka yung pakwan na pinagkainan. So ihalo din natin yan doon sa ating forage chopper para mapino pa. So iniwa-hiwa lang namin ng maliliit para hindi mahirapan yung blade ng ating chopper. So yung oregano pala natin mga kaibigan, natural antibiotic yan, parang bawang. So napapagaling yan yung mga sipon o halak ng ating mga alaga. So nagpapaganda rin yan ang kanilang kondisyon. At the same time, umaayos yung kanilang respiratory system. So parang sa tao lang din magandang epekto, ganun din sa ating mga alaga. So ito nga pala mga kaibigan yung ating DIY na forage chopper. Ayan. So ito yung blade mga kaibigan. Ayan, 4. Tapos ito yung rod niya.
Tapos kung mapapansin nyo yun, meron yun ball bearing. So yung dulo ng ating rod, ayan, doon natin i-shoot. Tapos i-connect naman natin dito sa dulo yung ating drill. Yung electric drill na di-battery. So ipapakita ko sa inyo. So ito naman yung ating electric drill mga kaibigan. So rechargeable yan na di-battery. So ayan yung details niya, 36 volts. So i-connect natin to dito, isasalpak natin sa dulo. Ayan kung mapapansin nyo. So ipapakita ko sa inyo mamaya. Bale ang nagastos ko pala dito mga kaibigan, 1,200. 900 tong ating drill. Tapos tong set ng ating blade siya nung rod, 150. Tapos tong balde, so hindi ko na binili yan mga kaibigan, galing lang dito yan sa bahay. So ganyan lang yung setup natin. So ilalagay lang natin yan dyan sa loob once na gagamitin na natin. So madali lang siyang gamitin at madali lang din siyang linisan. So yung mga product natin na ito mga kaibigan, andito sa ating video, i-click nyo na lang. So makikita nyo to sa Shopee. So makakapamili naman kayo kung ano yung gusto nyong bilhin para abot pa rin sa inyong bulsa. So ito one-time investment to mga kaibigan. So syempre kailangan din natin ng mga makinarya para makatipid sa ating feeds. So ito pang matagalan naman, basta ingatan lang natin yung ating gamit. So ipapakita ko sa inyo mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, nakakonect na siya. Sinalpak ko na. So tignan nyo kapag umikot yung ating blade. Ayan, may kasamang ilaw pala sa dulo itong ating drill mga kaibigan, kaya makikita natin yan. Easy to use lang siya, pero kailangan doble ingat tayo kasi maaari tayong masugat dyan sa blade. Kailangan malayo sa mga bata at kapag hindi na natin gagamitin, syempre tatanggalin natin yung ating drill at saka isi-secure natin na maayos yung mga blade. So unti-unti na natin ilalagay yung ating mga forages mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, kung nakikita nyo, durog na yung ating mga forages dyan. So ihuli ko yung dahon ng papaya. Ayan mga kaibigan, ganyang itsura ng ating chopper. So ayan kung makikita nyo, naubos na natin yung mga balat ng pakwan, tsaka yung makopa, pati yung mulberry, oregano at padre de agua. So inuhuli ko na lang itong ating dahon ng papaya kasi malalaki para mas maganda. So ginugupit pala namin yan, ayan mga kaibigan. Kasi masyadong malaki yung dahon para hindi mahirapan yung ating chopper. So ganito yan mga kaibigan kapag pinaikot natin. So ayan, nakikita nyo mga kaibigan, durog na durog. So ang bango nung amoy kasi nga naghalo yung mga dahon natin. Tapos yung mulberry tsaka yung oregano, yung makopa. So tamang-tama to sa ating mga alaga. Ayan mga kaibigan, tapos na tayo mag-chop ng ating mga forages. Ayan, nakita nyo naman, pinong-pino yung ating mga dahon. So ito lang yung isa nating kailangan i-maintain. Ayan, kailangan malinisan natin maayos yung blade. Bago natin itabi, dapat tuyo para hindi kalawangin. So at the same time, kailangan natin i-secure to para hindi makasugat ng mga kasama natin sa bahay at hindi maka-injured. Ayan, napakaganda nung ginawa natin mga kaibigan. So dito pala sa balde mga kaibigan, kung makikita nyo 20 liters yung capacity. Mas maganda na malaki. Kasi yan halos kalahati yung nasakop ng ating mga forage. Hindi na natin kailangan takpan kapag malaki yung ating timba. So kasi kapag maliit, posible na tumalsik-talsik palabas yung mga dahon natin habang chinachop natin. So tatanggalin ko na muna to dito para mailipat natin at lilinisan ko rin to mamaya. So papakainin na natin yung mga ating mga alaga at hapon na rin mga kaibigan. Ayun na yung forage natin mga kaibigan. Ayun kung makikita nyo, pino naman. So yung mga naiwan na malaking dahon dyan, nung paggupitan lang yan ng papaya. Pero itong overall ng ating forage, yan durog na durog. So marami-rami din yan mga kaibigan, halos 2 kilos din. So napakalaking tulong yan. So ipapakita ko sa inyo kung paano natin hahaluan ng feeds para magkaroon kayo ng idea. So yung katas na yan mga kaibigan, galing dito sa ating balde. Ayan, binanlawan ko ng tubig. So yan na yung magiging tubig niya yan para yung katas. Ayun kung makikita nyo, nandyan na yung katas ng oregano. At napakaganda niyan sa ating mga alaga.
So ito yung feeds natin mga kaibigan. So paano tayo makakatipid kapag gumamit tayo ng forages? So kung nagpapakain tayo ng 4 na takal o 1 kilo sa ating mga alaga, marireduce natin ng 50% dahil sa dami na nito, pwede na natin lagyan na lang ng 2 scoop o kalahating kilo yung ating mga alaga. Ayan. Siyempre dahil nagbe-breed tayo, hindi naman pwedeng puro forage lang ipapakain natin. Hindi siya applicable dahil kailangan talaga ng balanced diet ng ating mga alaga para maging maganda yung kondisyon nila. Ang kinaganda lang dito, mas magiging maayos yung health nila at the same time makakatipid tayo. So maganda pala ang wet feeding ngayon mga kaibigan dahil tag-init na. So makakatulong sa kanila yan para mabawasan yung heat stress nila. Maiwasan natin yung heat stroke o yung sudden death sa tag-init sa ating mga alaga. So sa ganitong paraan din, tinutulungan na natin silang makakain ng mga forages kahit hindi natin sila pagalain o yung tinatawag na grazing. Ang grazing mga kaibigan, yun yung pagkain nila ng mga halaman sa paligid kapag gumagala sila. So syempre nakakulong yung mga alaga natin. Kung wala tayong maluwag na backyard, ito yung isa sa the best na gagawin natin. Yung pakainin sila ng forages para maging healthy sila. So ibibigay na natin to doon sa ating mga alaga. So ayan mga kaibigan, uunahin natin tong ating mga pato. So napakaganda to para sa kanila, lalo na nagbi-breed tayo. So babalikan na lang natin sila kapag may sobra, pero sa ngayon ito muna. So ipapakita ko sa inyo kung paano nila kakainin yan. Ayan, medyo maninibago sila pero kakainin nila yan mga kaibigan. Dahil ang ating mga pato ay gustong-gusto nila ang forages. Parang mga pabo rin yan mga kaibigan. So ganyan talaga kapag una nating inintroduce sa kanila yan, lalo na sanay sila sa pure feeds, pero kakainin nila yan mga kaibigan. Hindi naman nila yan sasayangin. So ganyan talaga tayo magsanay ng ating mga alaga. Siyempre bago sa paningin nila yan. Pero yan, tignan nyo, kinakain na nila. Ayan mga kaibigan, nandito naman tayo sa ating mga pabo. Ayan, medyo naninibago pa sila. Yan ang sinasabi ko sa inyo kanina. Pag bago sa paningin nila, siyempre magiging curious yan. Pero kapag nasanay yan, uubusin agad nila yan mga kaibigan. Kaya ako pumapasok dito, nabubulabog tong ating manador o yung ating barako mga kaibigan. So lalabas na muna ako para makakain sila ng maayos. Ayan, pati yung mga alaga natin dito sa labas mga kaibigan, kinakain na nila yung ating forage. So yung mga native chicken natin, gustong gusto nila. Medyo naninibago sila kasi hindi ko sila pinapakain dyan sa container. Yung feeds lang yung binibigay natin, sa lupa lang natin sinasabog. So kapag ganyan kasi, may mga territorial, lalo yung mga pato natin. Pero nakita nyo naman na yan, kinakain nila ng maayos. So nagustuhan agad nila yung ating forage mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, binalikan ko yung ating mga pato. Ayan, pagkakaguluhan na nila. Sabi sa inyo, sa una lang yan. Pero kapag nagustuhan nila yan, ayan, hindi na nila titigilan yan. So magandang senyalis yan na masasanay sila dyan sa ating forages. So mga kaibigan, sana nagkaroon kayo ng idea sa ating mga ginawa ngayong araw. Nakakuha kayo ng tips. So nasa sa inyo na yan mga kaibigan kung paano yung discarding gagawin nyo. Kung paano yung pagbili na gagawin nyo doon sa ating mga equipment na pinakita. So gaya ng sabi ko kanina, one time investment yan pero malaki ang pakinabang sa ating backyard at sa ating bahay. So yung drill magagamit natin yan sa pagkumpuni, hindi lang doon sa ating chopper. So sana nag-enjoy kayo mga kaibigan. So hanggang sa muli, hanggang sa next video. Maraming salamat sa ating mga silent viewers and subscribers. So hanggang sa muli mga kaibigan, ingat kayong lahat and God bless us all.